Bakit ako bumalik dito, bulong ko sa sarili, habang nakatayo sa harap ng lumang arko ng baryo. Ang kalawangin na bakal ay may nakasulat pa ring pangalan ng lugar na dati kong tinawag na tahanan. Ang hangin ay malamig, parang humahaplos sa balat ko na may kasamang babala. Huminga ako ng malalim at naglakad papasok. Ang mga paa ko ay tila mabigat, bawat hakbang ay puno ng mga alaala ng dugo, iyak, at gabi ng panghuhusga. Uy, siya ba yan? Narinig kong bulong mula sa gilid. Dalawang bata ang nakasilip sa bintana ng isang lumang bahay. Bumalik siya, napahinto ako. Ako nga, sagot ko, hindi ko alam kung narinig nila o para lang sa sarili ko yon. Habang naglalakad, may tumawag. Ikaw ba si Ramon? Pamilyar ang boses. Lumingon ako at nakita ko si Aling Nena, dati naming kapitbahay. Diyos ko, ikaw nga. Akala naming hindi ka nababalik. Bumalik ako, Aling Nena, mahina kong tugon. Hindi ko rin alam kung tama ba. Marami na ang nagbago dito, sabi niya. Pero hindi lahat naghilom. May mga sugat pa rin. Napayuko ako. Alam ko. Kaya ako nandito. Nagpatuloy ako hanggang sa makarating sa plaza. Dito unang bumungad ang mga matang nakatingin sa akin, mga kilay na nakakunot, mga labi na nagbubulong. Bakit siya bumalik? Huwag na siyang guluhin, baka may dala pang malas. Hindi ba't siya ang dahilan kung bakit may namatay noon? Sumakit ang dibdib ko sa bawat salitang naririnig ko. Hindi totoo yon, pabulong kong sagot, kahit alam kong hindi nila gustong marinig. May lumapit, isang lalaking halos kasing edad ko. Ramon, sabi niya. Pamilyar ang mukha, si Ernesto, dati kong kababata. Ang tapang mo ring bumalik. Hindi tapang, Ernesto. Kailangan lang. Tandaan mo, hindi lahat masaya sa pagbabalik mo. May mga taong hindi pa rin nakakalaya sa nakaraan. Hindi rin naman ako, sagot ko. Tahimik siyang tumango bago lumayo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng plaza, habang ang paligid ay tila kumakain sa akin ng mga mata at bulong. Lumapit ang isang matandang babae, nakatungkod. Anak, mahina ang tinig niya pero ramdam ko agad ang bigat ng kanyang presensya. Ikaw nga pala si Ramon. Lola Sabel. Naalala mo pa ako, umiti siya ng payapa. Sabi ko na nga ba, darating ang araw na babalik ka rito. Ang tanong, handa ka na ba? Handa para saan? Para harapin ang mga anino. Para harapin ang totoo. Napakagat ako ng labi. Lola, hindi ko alam kung kaya ko pa. Huwag kang matakot. Ang takot, hindi nagtatagal. Pero ang katotohanan, hindi mo matatakasan. Nag-ikot ang tingin ko. Ang langit ay unti-unting lumalalim, ang mga lampara ay nagsisimulang magliwanag, at ang anino ng mga puno ay nagiging parang kamay na nakahawak sa lupa. Bakit ganito ang pakiramdam? Parang hindi ako tinatanggap. Hindi pa, sagot ni Lola Sabel. Pero oras lang ang kailangan. At tapang. Tumango ako, pilit na kinukumbinsi ang sarili. Kaya ko ito. Bumalik ako para tapusin ang lahat. Biglang may sumigaw mula sa kabilang dulo ng plaza. Bakit bumalik ka pa? Hindi ba sapat ang nangyari noon? Napalingon ako. Si Mateo, isa sa mga leader ng baryo. Ang tingin niya sa akin ay malamig at puno ng galit. Mateo, hindi ko mapigilang sabihin. Hindi ako bumalik para sirain ang baryo. Bumalik ako para ayusin. Hindi mo na maaayos ang mga nabasag, Ramon. Hindi mo na maibabalik ang mga patay. Alam ko, mariin kong sagot. Pero hindi ko rin kayang magpanggap na wala akong naramdaman. Hindi ko kayang iwan na lang lahat. Nagtawanan ang ilang nakapaligid kay Mateo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ang tapang mong magsalita, pero wala ka namang ginawa noon. Ramdam ko ang dugo kong kumukulo. Nagkamali ako. Pero bumalik ako ngayon para hindi na maulit ang lahat. Tahimik ang sumunod.
Ramdam ko ang bigat ng kanilang mga matang puno ng alinlangan. Kung ganon, malamig na sabi ni Mateo, patunayan mo. Dahil kung hindi, baka ikaw ang unang tamaan kapag dumating muli ang dilim. Humakbang siya palayo, iniwan akong nanlalamig at nanginginig. Lumapit muli si Lola Sabel. Narinig mo siya. Hindi ka nila basta tatanggapin. Pero hindi ibig sabihin wala ka nang magagawa. Ang mahalaga, bumalik ka. Iyon ang unang hakbang. Huminga ako ng malalim. Kung ganoon, ito ang simula. Tumingin ako sa paligid, sa baryong minsang naging impyerno para sa akin. Ang mga mata nila ay hindi pa rin ako kayang patawarin. Pero naramdaman kong sa ilalim ng lahat ng galit at takot may pag-asa pa ring mabuhay muli ang baryong ito. At handa akong harapin ang anino, kahit ako lang mag-isa, Ramon. Ikaw nga ba yan? Sigaw ng isang tinig mula sa gilid ng plaza. Lumingon ako at nakita ko ang isang matandang babae na nakatungkod. Lola Sabel, mahina kong sabi. Hindi ko akalain na buhay ka pa. Umiti siya, pero bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Matitibay ang ugat ng mga kagaya ko. Pero ikaw, anak, matibay din ba ang loob mo? Hindi ko pa alam, sagot ko. Kaya ako bumalik para alamin. Lumapit siya ng dahan-dahan. May mga natutuwa sa pagbabalik mo. Pero tandaan mo, hindi lahat. Alam ko, Lola. Ramdam ko sa bawat tingin nila. Kung ganoon, huwag kang padadala sa bulong. Ang kailangan mo ay tapang at pakikipagkapwa. Bago pa ako makasagot, may biglang sumalubong. Ramon! Isang lalaking may malapad na balikat ang tumakbo papalapit. Hindi ako makapaniwala, ikaw nga. Andres! Halos hindi ako makapagsalita. Ikaw na ba yan? Ako nga. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Akala ko hindi na kita makikita. Sabi nila wala ka ng balak bumalik. Maraming beses kong naisip yon, sagot ko. Pero may mga bagay na kailangan kong tapusin. Kung ganon, umiti siya, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Katulad ng dati. Napangiti ako kahit saglit. Naalala mo pa ba ang huling gabi bago ako umalis? Paano ko malilimutan? Kung hindi ako dumating noon, baka wala ka na ngayon. Utang ko pa rin sa iyo ang buhay ko, Andres. Hindi utang, Ramon. Magkapatid tayo sa dugo ng lupain to. At kung anuman ang humabol sa iyo noon, haharapin natin ngayon. Bago ko pa maramdaman ang ginhawa, may malamig na tinig na sumabat. Nakakagulat, bumalik pa ang itinapon ng baryo. Lumingon ako at nakita ko si Mateo. Ang matalim niyang tingin ay parang kutsilyo. Mateo, sabi ko. Hindi ako bumalik para guluhin ang baryo. Hindi ba't iyon ang ginawa mo noon? Sagot niya, malamig. Umuwi ka lang para dalhin muli ang sumpa. Hindi sumpa ang dala ko. Dumating ako para tapusin ang takot. Nagtawanan ang dalawang lalaking nasa likod niya. Tapusin? Ikaw nga ang unang tumakbo noon. Ramdam ko ang init sa tenga ko. Tumakbo ako. Pero bumalik ako ngayon. Hindi lahat may tapang na bumalik. Tapang, mapanuyang sagot ni Mateo. O kalokohan? Ang baryo'y nanahimik na. Baka dumating ka lang para muling magising ang dilim. Naramdaman kong humakbang si Andres palapit. Mateo, tama na. Kung may galit ka, huwag mong ibuhos kay Ramon. Hindi siya kalaban. Hindi pa, sagot ni Mateo. Pero kapag dumating na ang gabi, malalaman natin. Tama na, putol ni Lola Sabel, mahigpit ang boses. Kung may kasamaan mang darating, hindi si Ramon ang sanhi. Siya ang magdadala ng liwanag. Tumawa si Mateo, malamig at mapanlait. Liwanag. Tingnan natin. Huwag kayong magtaka kung isa sa atin ang madamay dahil sa pagbabalik niya. Umalis siya kasama ng mga tauhan niya, iniwan kaming tatlo. Humina ako ng malalim. Ganito na ba siya ngayon? Puno ng galit?
Simula nang mawala ang kapatid niya, paliwanag ni Andres, siya na ang naging leader. At hindi kanya mapapatawad sa nangyari noon. Hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko, bulong ko. Pero hindi ako nandito para magtago. Nandito ako para lumaban. Kung ganun, sabi ni Andres, ako ang kasama mo. Kahit saan pa tayo dalhin nito. Huwag mong kalimutan, dagdag ni Lola Sabel, ang mga mata sa baryo ay laging nakamasid. Ang mga kaaway hindi lang nakikita. Minsan, nasa tabi lang. Napatitig ako sa dilim ng kagubatan sa dulo ng baryo. Ang mga anino ay tila gumagalaw. Andres, may nararamdaman ka ba? Tanong ko. Tumango siya. Parang may nanonood. Simula pa kanina. Hindi ka nagkakamali, sabi ni Lola Sabel. Ang pagbabalik mo ay hindi lang para sa baryo. Para rin sa mga nilalang na matagal nang nag-aabang. Namilog ang mga mata ko. Aswang. Hindi sila malalayo, sagot ni Lola Sabel. At sa pagbabalik mo, lalo silang nagagalit. Napatigil ako, nakaramdam ng panginginig. Kung ganon, simula na ito. Simula pa lang, sagot ni Andres. Pero hindi ka nag-iisa. Tandaan mo yan. Naglakad kami palayo, patungo sa lumang bahay ng pamilya ko. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng baryo, mga mata, mga bulong, mga lihim. Ngunit sa tabi ko si Andres, at sa likod ko ang gabay ni Lola Sabel. At sa dilim, naramdaman kong may mga matang hindi pa rin lumalayo. Ang tahimik ng bahay na to, bulong ko habang nakaupo sa lumang kama. Ang kisam ay may bitak, at ang hangin ay parang humahaplos sa akin na may kasamang malamig na banta. Hindi ka pa ba natutulog? Tanong ni Andres mula sa sala. Hindi pa. Parang may kakaiba akong nararamdaman. Natural lang. Matagal ka nang wala rito. Hindi, Andres. Hindi ito normal. Parang may nakatingin sa atin. Narinig ko ang langit-ngit ng bubong. Pumihit ako bigla. Narinig mo yon? Anong narinig? May yapak sa bubong. Tahimik. Tanging hampas ng hangin lang ang maririnig. Bigla siyang sumigaw, sino yan? Walang tao riyan, sabi ko, nanginginig. Hindi tao ang naroon. Ramon, huwag kang magpaniwala agad, hindi ko siya pinatapos. Andres, naririnig ko. May bumubulong. Anong sinasabi? Hindi ko alam kung saan nanggagaling pero malinaw, Raamuon, napalunok ako. Pangalan ko tinatawag nila. Niloloko ka lang ng isip mo. Hindi ito guni-guni. Kanina pa nila ako sinusundan. Kung ganon, kailangan nating lumabas. Harapin natin. Hindi, sigaw ko. Hindi pa ako handa. Kung palaging takot ang uunahin mo, Ramon, hindi ka matatapos sa bangungot na to, nagbukas bigla ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin. May aninong sumilip, mapupulang mata, mapanuksong ngiti. Andres, bulong ko. Nakikita mo ba? Tumitig siya. Diyos ko, aswang. Bago pa namin masundan, naglaho ito sa dilim. Bakit parang kilala ko siya, napahawak ako sa ulo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sigurado. Pero ang mga mata niya parang may alaala akong bumabalik. Kung kilala mo siya, mas delikado. Alam niya ang kahinaan mo. Naramdaman kong naangatog ang kamay ko. Hindi ako makapaniwala, totoo pala ulit ang lahat. Akala ko bangungot lang noon. Hindi bangungot, Ramon. Katotohanan. At ngayon, nagbalik sila dahil nandito ka. Tama si Mateo, mahina kong sabi. Ako ang dahilan kung bakit muling nagising ang dilim. Tumigil ka dyan, mariing sagot ni Andres. Hindi ikaw ang dahilan. Ang mga halimaw na yon ang may kagagawan. Pero bakit pangalan ko ang binubulong nila? Hindi siya nakasagot. Tahimik kaming nakaupo, habang ang mga yapak sa bubong ay unti-unting nawawala. Kung babalik sila bukas ng gabi, handa ka ba? Tanong niya.
Hindi pa, sagot ko. Pero kailangan. Kung ganon, kailangan nating kumilos. Kausapin natin si Lola Sabel. Siya lang ang may alam kung paano sila lalabanan. Tama ka. Pero Andres, napatingin ako sa labas, sa dilim ng kagubatan. Kung totoo ang naramdaman ko, hindi lang sila basta halimaw. Isa sa kanila may kaugnayan sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin, pero kung totoo yan, mas kailangan kang maging handa. Dahil kapag bumalik sila, ikaw ang unang tatargetin. Napatitig ako sa aking kamay, nanginginig at pawis na pawis. Kaya ko pa ba talaga? Tumingin siya diretsyo sa akin. Kaya mo. Kung hindi mo kakayanin, wala nang ibang lalaban para sa baryong to, tahimik akong napahiga. Pero kahit ipikit ko ang mga mata ko, ramdam ko pa rin ang malamig na boses na bumubulong ng pangalan ko sa dilim. At alam kong simula pa lang ito ng mas malalang gabi. Hindi ko akalaing babalik ako rito, bulong ko habang nakatayo sa harap ng lumang bahay ng aking mga magulang. Sigurado ka ba? Tanong ni Andres. Baka masaktan ka lang ulit. Kailangan ko. May mga bagay na iniwan dito. Pumasok kami. Ang sahig ay umuungol sa bawat hakbang. Amoy alikabok at lumang kahoy ang bumungad. Anong hinahanap mo? Isang kahon itinago ng nanay ko bago siya namatay. Bakit ngayon mo lang babalikan? Dahil ngayon ko lang kaya. Noon, puro takot lang ang meron ako. Inangat ko ang lumang aparador at may narinig akong tunog. Isang kahon, balot ng tela. Ito na yon. Sigurado ka? Ito ang kahon ng aking ina. Binuksan ko. Mga lumang sulat, litrato, at isang basag na kwintas. Basahin mo, sabi ni Andres. Kinuha ko ang unang sulat. Ramon, anak, kung sakaling mabasa mo ito, baka wala na ako. Ang laban natin ay hindi matatapos, pero huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Nanginginig ang boses ko. Hindi ko kaya. Anong nakasulat pa? Kung sakaling bumalik ang dilim, tandaan mong hindi lakas ang panlaban kundi tapang at puso. Mahal kita, anak. Tahimik si Andres. Tinitigan niya ako. Ramon, hindi ba't ito ang laging sinasabi ni Lola Sabel? Pero bakit parang may tinatago sila? Baka may alam ang ina mo na hindi niya nasabi. Napahawak ako sa litrato. Nandoon kami masaya bago siya pinatay. Lahat ng sakit bumabalik. Normal lang. Pero huwag mong hayaang lamunin ka niyan. Paano kung balikan nila ako kagaya noon? Hindi ka na bata. Kaya mong lumaban. Pero natatakot pa rin ako, Andres. Parang kahapon lang nang makita kong dukutin siya ng aswang. Hindi ko siya nailigtas. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Kung hindi ako lumabas nung gabing yon, baka nabuhay pa siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mga halimaw ang may sala. Napatitig ako sa kwintas na basag. Ito ang suot niya nung huli. Bakit narito? Baka iniwan niya para sa'yo. Bakit hindi niya sinuot hanggang huli? May ibig bang sabihin ito? Marahil may kapangyarihan. Huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Hindi ba't sabi ng mga matatanda, may mga gamit na iniwan ang mga ninuno para panglaban? Kung totoo yan, bakit hindi gumana noon? Baka dahil ikaw ang dapat gumamit. Napaisip ako. Kung ako nga, kaya ko ba talaga? Hindi ka pwedeng magduda. Tingnan mo ang sarili mo, buhay ka pa. May dahilan. Kinuha ko ulit ang sulat. Nais kong makaganti, inay, pero natatakot akong baka maulit ang nakaraan. Hindi maulit, sagot ni Andres. Dahil ngayon, hindi ka na nag-iisa. Napakagat ako ng labi. Pero paano kung hindi sapat ang tapang ko? Kung kulang, ako ang pupuno. Hindi kita iiwan. Tumulo ang luha ko. Matagal kong inisip na ako lang ang lumalaban.
Ngayon, may kasama ako. Pero may tanong pa rin akong hindi ko kayang sagutin, bakit pangalan ko ang binubulong nila? Baka may kaugnayan sa dugo mo. Kung totoo, baka ako mismo ang dahilan ng kamatayan ng ina ko. Hindi. Huwag mong sisirain ang sarili mo. Ang ina mo, isinulat mismo, huwag kang lamunin ng galit. Kung sisihin mo ang sarili mo, nilabag mo na ang huling habilin niya. Hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo, Ramon. Basahin mo ulit. Binasa ko ang huling linya. Kapag dumating ang takot, yakapin mo ito. Kapag dumating ang dilim, ikaw ang magiging liwanag. Napapikit ako. Parang naririnig ko ang boses niya. Siguro dahil siya pa rin ang nagbibigay ng lakas sa'yo. Kung ganon, kailangan kong ipagpatuloy. Para sa kanya. Para sa lahat. Isinara ko ang kahon. Andres, simula ngayon, hindi na ako tatakbo. Haharapin ko sila. Ngumiti siya. Iyan ang Ramon na kilala ko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng tapang, ramdam ko pa rin ang pangamba. Dahil sa bawat alaala ng aking ina, kasabay ang tanong, handa ba talaga akong maging liwanag laban sa dilim? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko, bulong ko habang nakatayo sa likod ng lumang bodega. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tanong ni Andres, nakahawak sa aking braso. Kitang-kita ko. Si Mateo mismo ang nakikipag-usap sa mga aswang. Narinig ko ang kasunduan nila, kapalit ng kaligtasan ng ilan, isusuko nila ang iba. Diyos ko, huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Sumilip ako muli. Nakita kong inabot ni Mateo ang isang sako ng palay sa nilalang na nagkukubli sa anino. Kapag ginawa niyo ang hiling ko, hindi na kayo gagalawin ng iba, sabi ni Mateo. Lintek, bulong ko. Ipinagbibili niya ang baryo. Baka may dahilan siya, mahinang sagot ni Andres. Dahilan? Ano ng dahilan para ipahamak ang sarili niyang mga tao? Umugong ang hangin. Umurong kami papalayo hanggang makalayo sa kanilang tanawan. Ramon, baka delikado kung ilalantad mo agad. Hindi ko kayang manahimik. Traitor siya. Lahat ng paghihirap natin, binenta niya. Paano kung hindi maniwala ang iba? Kailangan nilang maniwala. Kailangan nilang makita ang katotohanan. Huminga ako ng malalim. Andres, babalik tayo sa gitna ng baryo. Haharapin ko siya. Pagdating sa liwasan, naroon si Mateo, kasama ang ilang lalaki. Tinitigan niya ako ng malamig. Bakit parang galit ka, Ramon? Tanong niya. Sabihin mo sa akin, Mateo. Totoo bang nakipagkasundo ka sa mga halimaw? Malaking paratang yan. Hindi paratang. Narinig ko mismo. Nakita ko ang palay na ibinigay mo sa kanila. Nagkatinginan ang mga tao. Kumalat ang bulungan. Wala kang alam, sagot ni Mateo. Ginawa ko lang ang nararapat para mabuhay tayo. Mabuhay? O para mailigtas lang ang sarili mo? Kung hindi ko gagawin, matagal na tayong ubos. Hindi nyo ba naintindihan? Hindi natin kayang talunin ang mga aswang. Hindi dahilan ang duwag mong kasunduan para ipahamak ang mga walang laban. Hindi duwag yon, Ramon. Praktikal. Habang abala sila sa ibang bayan, ligtas tayo dito. Ligtas? Ilan na ang nawala dahil sa kasunduan mo? Ilan ang isinakripisyo mo para lang sa pansariling kapakanan? Lahat ng leader gumagawa ng mahihirap na desisyon. Ako lang ang may tapang umako. Tapang. Hindi iyon tapang. Iyan ang pagtataksil. Lumapit si Andres. Mateo, kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo sinabi sa amin noon pa? Dahil hindi niyo ako maintindihan. Mas pipiliin niyo ang magdusa kaysa makahanap ng paraan. Ang paraan mo ay pagtutulak sa iba sa kamatayan. Nagalit ang mukha niya. Kung talagang matapang ka, Ramon, ikaw na lang ang isakripisyo. Umalinggaw ang kanyang boses sa buong liwasan. Nanlaki ang mata ko.
Iyon ba talaga ang iniisip mo? Ako ang target mula sa simula. Ngumisi siya. Bakit palagay mo hinayaan kitang bumalik? Para ikaw ang maging alay. Naramdaman ko ang apoy ng galit na kumulo sa loob ko. Hindi mo ako matatalo sa kasinungalingan mo. Lahat narinig ang sinabi mo. Lahat nakita ang anyo mo ngayon. Nag-iba ang bulungan ng mga tao. May ilan na umurong palayo kay Mateo. Mga duwag, sigaw niya. Kung wala ako, patay na kayo. Kung wala ka, sagot ko, baka mas maaga pa kaming lumaban. Humakbang siya palapit. Huwag kang magpanggap na bayani. Hindi ka rin makakapagligtas ng lahat. Baka nga, sagot ko, pero hindi ko kailanman ipagbibili ang buhay ng sarili kong mga kababayan. Tahimik ang paligid. Ramdam ko ang bigat ng bawat mata nakatingin sa amin. Mateo, dagdag ni Andres, huli na. Nahuli ka na sa sarili mong bibig. Hindi pa tapos ito, sigaw ni Mateo, bago mabilis na lumayo. Gusto kong habulin siya pero pinigilan ako ni Andres. Hayaan mo muna. Natatakot na siya. Ang mahalaga, narinig ng lahat ang katotohanan. Huminga ako ng malalim, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko akalaing ang taong pinagkatiwalaan ko noon ay siya palang traidor. Ngayon, alam mo na kung sino ang tunay na kalaban sa loob. Hindi lang siya, Andres. Lahat ng pumanig sa kanya. Hindi ko sila patatawarin. Tahimik si Andres. Tumingin siya sa akin nang may pag-aalala. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Pero ramdam ko ang apoy sa dibdib ko. Hindi ko na mapipigilan. Ang galit na ito ang magsisilbing armas ko. Ramon! Tulong! May aswang, sigaw ng isang babae mula sa kabilang dulo ng baryo. Nabingi ako sa ingay ng sigawan. Tumakbo ako agad kahit nanginginig ang tuhod ko. Andres, tawag ko. Kasama ka. Huwag kang mag-isa, delikado, sagot niya habang sabay kaming humahagibis papunta sa bahay ng pamilya de la Cruz. Pagdating namin, narinig ko ang mga iyak ng mga bata at ang malalakas na hampas sa pinto. Buksan inyo, hiyaw ng ama ng pamilya mula sa loob. Tulungan niyo kami. Ramon, anong gagawin natin? Tanong ni Andres, hawak ang patalim. Wala tayong oras. Buksan mo ang pinto, ako ang haharap. Sigurado ka? Wala na akong ibang pagpipilian. Binuksan ko ang pinto, sinalubong kami ng takot sa mga mukha ng pamilya. 2 bata ang nakayakap sa kanilang ina. Ligtas ba kami? Tanong ng ama. Hindi pa, sagot ko. Pero ipaglalaban namin. Umalinggaw ang kalabog mula sa bubungan. Umangat ang buhok ko sa batok nang marinig ko ang pagaspas ng pakpak. Andres, bulong ko, naririnig mo ba? Nandyan na sila. Biglang bumagsak ang isang nilalang sa harap namin. Mapula ang mga mata, mahahaba ang kuko, at nangingitim ang balat. Diyos ko, bulong ko, ito na ang itim na aswang. Ngumisi ang halimaw. Sa wakas, nagbalik ka, Ramon. Natigilan ako. Paano mo alam ang pangalan ko? Matagal ka naming hinintay. Hindi ako natatakot sa iyo, sigaw ko kahit nanginginig. Hindi pa ngayon, sagot niya, pero matatakot ka rin. Sumugod siya, mabilis na parang hangin. Napaatras ako at muntik ng tamaan ng kanyang kuko. Andres, sigaw ko. Ramon, sa kanan mo, sigaw niya, sabay hablot ng sulo at hinampas ang nilalang. Umurong ang itim na aswang, mumisi ulit. Mahina pa rin kayo. Isa-isang malilipol. Hindi mo sila makukuha, sigaw ko. Tumalon siya ulit, at sa pagkakataong ito, ramdam ko ang bigat ng kanyang kamay sa aking balikat. Napadapa ako, halos hindi makahinga. Ramon, tinulungan ako ni Andres, sinaksak ang braso ng halimaw. Aray, umalingaw ang sigaw nito, parang kulog. Ngayon, Ramon, sigaw ni Andres. Tumayo ako, hinampas ko ng patalim ang dibdib niya, pero dumulas lang at parang bakal ang balat. Walang bisa, bulong ko.
Tao ka lang, Ramon, sabi ng aswang. Hindi mo ako kaya. Hindi ako susuko, sigaw ko. Kinuha ko ang sulo at itinapat sa kanyang mukha. Umurong siya, sumigaw ng malakas, at biglang lumipad paakyat, naglaho sa dilim ng gabi. Tahimik saglit. Narinig ko lang ang hikbi ng mga bata. Andres, hinal kong sabi, hindi ko siya kaya. Huwag mong sabihin yan. Nakaya mong harapin siya. Ibig sabihin, may laban tayo. Hindi mo naiintindihan, hindi siya ordinaryong aswang. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko. Nagulat siya. Ano? Siya ang nakita kong nilalang noong gabing iyon. Ang itim na aswang na iyon ang may kasalanan. Ramon, lumapit ang ama ng pamilya. Salamat. Kung wala kayo, patay na kami. Tumingin ako sa mga bata. Namumula ang mga mata nila sa iyak. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito. Pero kailangan natin maghanda. Hindi siya basta aalis. Maghanda? Tanong ni Andres. Darating ulit siya. At sa susunod, baka hindi na tayo makaligtas kung wala tayong plano. Anong gagawin natin? Hahanapin ko ang paraan para mapatay siya. Hindi ko pa kayang tapusin ngayon pero babalik ako. Tahimik kami habang lumalabas sa bahay. Ramdam ko ang bigat ng gabi, parang bawat anino ay nagbabantay. Andres, bulong ko, nakikita mo ba? Lahat ng ito, simula pa lang. Tumango siya. Simula pa lang ng laban natin. Pinikit ko ang mga mata ko, bumalik ang alaala ng dugo at sigaw ng aking ina. Hindi ako titigil hanggat hindi siya bumabagsak. Matagal na kitang hinintay, Ramon, sabi ni Mateo nang magtagpo kami sa gilid ng ilog. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ramdam ko ang init mula sa kanya, hindi mula sa apoy kundi mula sa kasinungalingan. Alam mo namang hindi ka dapat bumalik kung hindi handa. Pero tingnan mo, binigyan kita ng pagpipilian, ngumiti siya, pero malamig ang ngiti. Sumama ka sa amin. Isang tahimik na buhay, walang gabi ng sigaw, walang kamatayan ng mga mahal mo. Huwag kang magbiro, sagot ko. Hindi ako atras. Hindi ako ipagbibili ang buhay ng iba. Pero Ramon, sabi niya, lumapit ng dahan-dahan, isipin mo ang sarili mo. Kung sumama ka, hindi mo na mararanasan ang pighati. Kahit isang araw pa ng katahimikan, hindi ba yon sulit? Tumahimik ako. Ano ang kapalit mo? Tanong ko. Tingnan mo ang kamay ko. Yumuko siya at itinaas ang palad, may tuwalya na kulay mapurol at may tuyong dugo. Doon mo makikita ang katotohanan. Napatingin ako. Anong ibig mong sabihin? Dugo ng sino? Mga kalaban natin ang nagbibigay sa akin ng halaga. May kasunduan kami, kapalit ng pagkain at impormasyon, binibigyan nila kami ng panahon. Binigyan namin sila ng ilang buhay para makaiwas tayo sa mas malalang pag-atake. Ikaw ang nagturo, pagbulong ko. Ipinagbili mo kami? Mga kababayan natin. Minsan, kailangan mong isakripisyo ang ilan para maligtas ang marami, paliwanag niya, parang nagtuturo lang ng leksyon. Hindi ito simpleng usapan ng mabuti o masama. Hustisya. Hindi yun ang usapan dito. Sinabi mo yun sa kanila. Sa mga pamilyang nawala, sigaw ko, di mapigilan. Nasaan ang hustisya sa pagbayad ng buhay? Mabuti pa na may buhay ang ilan kaysa lahat kaming malipol, sagot niya kalmado. Hindi mo kasi nakikita ang malawak na larawan. Ang malawak na larawan? May larawan ka bang pinag-uusapan habang may mga bangkay sa lupa? Hinagod ko ang buhok ko, na puno ng galit at iba pang emosyon. Tahimik muna. Nagbago ang tono niya. Hindi ko sinasadya na maging ganoon. Pero kapag wala akong ginawa, wala na tayong natira. Huwag mong ipalagay na ako'y mananagot sa gulo mo, sagot ko. Hindi ako ipapahamak ang buhay ng iba para lang hindi masakit sa'yo. Kung ganoon, madali lang, alin ang pipiliin mo?
Ikaw ba ay lalaban hanggang mamatay, o sasama sa amin at mabubuhay? Muli niyang tanong. Napatingin ako sa ilog, nakita ko ang sarili kong refleksyon na naglalaho. Hindi ko kailangan ng buhay na ganyan. Kung kailangan kong mamatay para hindi maulit ang sakit, gawin ko na lang. Talaga? Tanong niya, tila nasisiyahan. Sapat ang tapang mo, Ramon. Pero may paraan para hindi ka mawawala ng tuluyan. Ano yan? Tanong ko, nag-aalangan. Sumama ka sa amin, gawin nating lehitimo ang pagkakasundo. Ikaw ang magiging mukha, ikaw ang magpapakita sa amin na may pakiramdam pa rin ang baryo, tapos unti-unti nating ayusin ang internal na usapin, paliwanag niya, parang mapanlin lang. Ang ibig mong sabihin ay magiging instrumento ako ng kasinungalingan mo, sagot ko. Hindi ako maglilingkod sa mga halimaw. Madali lang sabihin, hindi mahirap gawin. Ngumiti siya. Pero tingnan mo, kung kakayanin mo, maaari kang mabuhay ng payapa. Tumayo ako ng direkta. Mas maigi pang mamatay ng may dangal kaysa mabuhay sa kahihiyan at pagtataksil. Kung iyan ang pipiliin mo, hindi kita pipigilan, sabi niya. Pero isipin mo, bakit pumipigil ka sa pagbibigay ng katahimikan sa sarili mo? Bakit pinipili mong magdurusa? Ang dahilang iyon ay walang saysay, sagot ko. Ang katahimikan na gantimpala ng paghihimagsik ay walang halaga kung may kamatayan sa likod. Tiwala ka sa iyong pagpipilian, tanong niya. Tiyak ako. Tiningnan ko ang kamay ko, nag-aalab ang dugo sa loob ko, hindi dugo ng iba, kundi dugo ng galit at pag-asa. Mabuti, sabi ni Mateo, tumalikod siya. Sana balang araw, mauunawaan mo ang ginawa ko. Hindi ako magpapatawad, bulong ko habang lumalayo siya. At ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na presyo ng pagtataksil. Naglakad ako pabalik sa baryo, ramdam kong parang yaman ang namamagitan ng bawat hakbang, paggalaw ng konsensya, paghahanda ng galit. Hindi ako atras, pinili ko ang digmaan kaysa ang pagkaalipin. Ramon, sigaw ni Andres nang makita ako. Anong plano mo ngayon? Haharapin ko siya, sagot ko. Mag-iingat ka. Alam ko. Ngunit hindi ako magpapigil. At may tahimik na pag-asa sa dibdib ko, isa pang gabi, isa pang laban. Handa na ang puso ko, kahit naguguluhan at nanginginig, sapat ang galit at pag-asa para kumilos. Hindi ako titigil kailanman, hawak mo ba ng maayos yan? Tanong ni Lola Sabel habang inaabot sa akin ang isang maliit na bote ng langis. Pero sigurado ka bang gagana ito? Sagot ko, nanginginig ang kamay habang iniinspeksyon ang loob ng bote. Hindi basta ordinaryong langis yan, tugon niya. Hinaluan ko ng dahon ng bayabas, asin at orasyon. Kapag dumikit sa balat ng aswang, parang apoy ang epekto. Sumingit si Andres, pawis ang noo habang pinapanday ang kahoy. Kung ganun, dapat marami tayo niyan. Hindi sapat ang isa o dalawa. Gumagawa ako, pero hindi na kaya ng katawan ko kung sobra, paliwanag ni Lola. Kailangan niyong magtulungan. Napatingin ako sa kanila. Hindi ba kayo natatakot? Hindi ba mas madali kung tumakbo na lang tayo? Takot? Tumawa si Andres pero may bigat ang boses. Araw-araw akong takot. Pero kung tatakbo tayo, saan tayo pupulutin? Mas gugustuhin ko pang lumaban. Laban, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili. Pero paano kung hindi tayo sapat? Walang sinumang sapat, sagot ni Lola. Pero kahit maliit na kandila, nakakataboy ng dilim. Kaya hawakan mo yan, Ramon, at huwag mong bitawan. Tahimik akong tumango, pilit pinapakalma ang kaba sa dibdib ko. Andres, utos ni Lola, kumpletuhin mo ang sibat na yan. Lagyan mo ng bakal sa dulo, tapos pahiran ng langis. Ramon, ikaw naman, basahin mo itong dasal. Kinuha ko ang papel, nanginginig ang mga mata ko sa pagbasa. Ama namin, sumasalangit ka, lakasan mo ang boses, saway ni Lola. Hindi lang salita ang dasal. Lakas ng loob din ang kailangan. Huminga ako ng malalim at muling binasa, ngayon ay mas buo ang boses.
Habang tumutunog ang bawat salita, pakiramdam ko'y may init na dumadaloy sa hangin. Ganyan, sabi ni Lola. Huwag mong kalimutan. Kapag dumating sila, hindi lang armas ang haharap, kundi puso mo. Andres tumingin sa akin, hawak ang bagong tapos na sibat. Subukan mong hawakan. Kinuha ko at itinayo sa lupa. Mabigat pero matibay. Parang hindi ko kakayanin kung sabay-sabay silang dumating. Hindi ka nag-iisa, sagot niya. Ako ang nasa likod mo. Si Lola sa tabi natin. At lahat ng iniwan mong patay, sila ang dahilan kung bakit lalaban tayo. Napayuko ako, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Salamat. Wala yun, sagot niya. Pero Ramon, kailangan kitang tanungin. Handa ka bang pumatay kung kailangan? Napalunok ako. Kung iyon ang tanging paraan para protektahan ang baryo. Yan ang gusto kong marinig. Itinapik niya ang balikat ko. Lumapit si Lola, may hawak na tali na puno ng mga dahon. Ito naman. Isabit niyo sa bintana at pintuan. Ang amoy nito, kinatatakutan nila. Dahon lang, tanong ko. Hindi basta dahon, sagot niya. Pinaimbak ko sa araw, binudburan ng asin, at binasa ng tubig mula sa bukal. Huwag mong maliitin. Tinulungan ko siyang magsabit sa mga gilid ng bahay. Habang kumikilos ako, naririnig ko ang tibok ng puso ko, mas malakas kaysa sa hampas ng hangin. Andres, sabi ko, kung sakaling hindi tayo magtagumpay, tumigil ka, putol niya. Walang kung sakali. Ang isip na puno ng takot, iyon ang talo agad. Uunahan ka ng dilim. Pero paano kung bumagsak tayo? Kung babagsak man tayo, sagot niya, siguraduhin nating mahihirapan silang kalimutan ang laban natin. Napangiti ako kahit nanginginig. Parang bayani ang dating mo. Hindi ako bayani, sagot niya. Isa lang akong taong sawa ng matakot. Tahimik si Lola, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. Ramon, may huli pa akong ituturo. Ano po yon? Itinaas niya ang kanyang kamay, pinakita ang maliit na punyal na may ukit. Ito ang pinakamahalaga. Hindi ito basta kutsilyo. Pinagpala ito ng mga dasal ng ninuno. Kung sakaling makita mo ang itim na aswang, ito lang ang makakasugat sa kanya. Nang hawakan ko, parang dumaloy ang kuryente sa palad ko. Parang mabigat. Dahil hindi lang baka lang dala nito, sagot niya. Dala nito ang sumpa ng lahat ng pinatay nila. Kung ganun, sagot ko, ito ang magiging sandata ko. Siguraduhin mong hindi ito mahuhulog, paalala niya. Kapag nawala ito, mawawala rin ang huling pag-asa natin. Nagkatinginan kaming tatlo. Walang salita pero malinaw ang lahat. Sa gitna ng takot, nagiging matibay ang loob ko. Andres, sabi ko, handa ka na ba? Matagal na akong handa, sagot niya. Lola. Handa akong mag-alay ng huling dasal, tugon niya. Humigpit ang hawak ko sa punyal. Kung ganun darating man sila ngayong gabi, o bukas, o sa susunod pang gabi, hindi na ako urong. Tahimik silang tumango. At sa katahimikang iyon, narinig ko ang sarili kong boses, mahina pero malinaw. Hindi na ako alipin ng takot. At habang sinasabit ko ang huling piraso ng dahon sa bintana, ramdam ko ang titibok ng dibdib ko, hindi na kaba, kundi apoy na handang sumiklab. May kumawala sa bakod, sigaw ni Mateo. Tumakbo ako, hindi ko alam bakit agad kong sinunod ang puso ko. Andres, andito ka ba? Tawag ko habang dumudula sa putik. Nanginig ako pero kailangan kong kumilos. Ramon, sumagot siya. Dito. Pumasok kami sa kakahuyan. May liwanag ng sulo na gumagalaw. Sino yan? Bulong ko. Halika, utos ni Andres. Dahil sa'yo, nakita natin ang landas nila. Bakit kami ang sinusundan nila? Tanong ko, nanginginig. Siguro dahil sa'yo, sagot niya. O dahil sa ingay. May sumambulat na anino, gumapang sa lupa. Dalawang mata, mapupula. Tumayo ka, sigaw ko.
Andres, lumalapit ang aswang. Hindi sila ordinaryo, sabi ni Andres. Lumayo ka. Hindi ako umalis. Hindi ako aalis, sabi ko. Hindi na ako aalis. Mahawakan mo ang sulo, utos ni Andres. Ako ang sasali. Humakbang siya at sinugod ang nilalang. Narinig ko ang sigaw, hindi tao. Andres, tumakbo ako. Bumagsak siya, may dugo sa dibdib. Di ako makapaniwala. Hindi pwedeng mangyari ito. Ramon, takbo, bulong niya. Huwag mo akong iwan. Hindi ako tatakbo, sagot ko, basag ang tinig. Hindi na maulit. Tiningnan ko ang itim na aswang, nakatayo parang anino. Nakita ko ang butas sa dibdib ni Andres, dugo sa lupa. Ikaw, boses ng aswang. Nagpapakatapang ka para sa marami. Ako ang may sala sa pag-alis ko, sabi ko. Ako ang nag-iwan. Tahimik, sagot niya. Walang pagsisisi ang magbabalik ng buhay. Hindi ako susuko, sigaw ko, hawak ang sulo na parang napakadaan. Hindi ka papayagan. Lumapit siya, mumisi. Sige, subukan mo. Sumugod ako kahit takot. Hinakbang ko ng dahan-dahan, sinasadya ang mga galaw. Andres, patawad. Ngayon, Ramon, ang malutong ng aswang. Patunayan mo. May tunog ng kahoy na bumagsak. Nilapitan ako ng nilalang at muntik niyang mahawakan ako. Nahulog ang sulo sa putik at ang liwanag ay naglaho. Hindi, sigaw ko, sinubukang sindihan muli ang sulo pero parang tubig. Hindi pwedeng mawala. Tumawa ang itim na aswang. Wala kang sulo, wala kang lakas. Umakyat ako sa bato, nakita ko ang punyal ni Lola Sabel sa sinturon. Kinuha ko at agad kumapit ang pag-asa. Kung ikaw ang sanggol ng gabi, sigaw ko, tapos na ang laro mo. Sinaksak ko siya sa tiyan. May pag-iyak at matinis na tunog. Dumulas ang punyal at tila tumigil sandali ang halimaw. Lumuhod ako, hawak ang sugatang nilalang. Dugo sa kamay ko. Andres, bulong ko, hindi mo dapat iniwan ang laban. Nagpatuloy ako at pinilit mag-atake. Sa bawat tama ramdam ko ang init ng galit pero hindi sapat, bumagsak siya at tumigil sa paghinga. Sa akin ang tanong, ano ang halaga ng paghihiganti kung wala ang kasama? Ang tapang mo ay magsusweldo, ang boses, ngunit humina. Nakita kong unti-unting naglaho ang anino. Sa pag-alis niya, napuno ang paligid ng dilim at ang huling iyak ni Andres ay nag-iwan ng katahimikan. Tumayo ako, puno ng dugo at hingal. Hindi ko na siya mababalik, sabi ko, patag ang boses. Huwag kang magpatalo sa pagkabigo, sabi ni Lola Sabel, may daladalang tela na basa ng tubig. Kailangan mong magpatuloy. Patuloy, tanong ko, tumitig sa lupa kung saan nakahimlay ang kaibigan. Paano kung wala na ang lahat? Sa dugo niya, may dahilan ka pang lumaban, sagot niya. Huwag mong sayangin ang ginawa ni Andres. Napalingon ako. Hindi ko papabayaan ang sakripisyo niya. Humigpit ako sa punyal, pinahilom ang kamay sa dugo. Kung kailangan kong ipakita na hindi ako takot, gagawin ko. Pagbalik namin sa baryo, nagtipon ang ibang tao. Anong nangyari? Tanong ni Mateo. Pinatay si Andres, sagot ko. Tinawa ng itim na aswang. Huwag kayong gagalaw, sabi ni Lola Sabel. Babalat kayo ng dasal at balutin ng kumot. Habang binabalot namin si Andres, dumating si Ernesto. Sino ang pumatay? Tanong niya. Itong nilalang, sabi ko. Nagtamo siya ng saksak at hindi na siya gumalaw. May plano ba tayo? Tanong ni Ernesto, maayos mag-isip. Magpugwardya tayo sa gabi, sagot ko. Magkakasundo tayo para hulihin ang itim na aswang. At sino ang mamumuno? Tanong ni Mateo. Ako, sagot ko ng matatag. Hahanapin ko siya at hahatakin sa harap ng lahat. Kung mamamatay ka, pang-insulto ni Mateo. Mas pipiliin kong mamatay na lumalaban, tugon ko. Lola Sabel huminga ng malalim.
Ramon, huwag hayaang sumakal ang galit. Gamitin mo itong katapangan, hindi pagkamuhi. Alam ko, sagot ko, tinutuyo ang luha. Kung siya ang pumatay kay Andres, babayaran niya yon. Nagpasya kami, ronda gabi-gabi, magligpit ng mga patibong, at magdala ng langis at punyal. Hindi tayo titigil, sabi ni Ernesto. Tumayo ako sa gitna. Para kay Andres. Para sa lahat na nawala. Hindi ako umatras. Dinala namin ang katawan ni Andres sa likod ng kubo. Sa dibdib ko, nagliyab ang galit, ito ang magiging lakas ko. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Handa na ba kayo? Tanong ko habang nakatayo sa gitna ng liwanag ng sulo. Nakapalibot sa akin sina Ernesto, Lola Sabel, at ilan pang matatapang na lalaki at babae. Kung hindi ngayon, kailan pa, sagot ni Ernesto, mahigpit ang kapit sa sibat. Ramdam ko ang takot, bulong ni Rosa. Pero mas ramdam ko ang galit. Huwag kayong bibitaw, sabi ko. Lalaban tayo hanggang sa huli. Mula sa dilim, may mga matang kumikislap. Dinig namin ang alulong, ang pagaspas ng pakpak. Narito na sila, sigaw ni Lola Sabel. Huwag kayong kikilos ng hiwa-hiwalay. Buo tayong lahat, sigaw ko. Sabay. Biglang sumugod ang tatlong aswang, nakangisi, may mga kuko na tila bakal. Pumorma, utos ko. Tumama ang sibat ni Ernesto sa isa, bumagsak pero hindi agad namatay. Ako na, sigaw ko, sinaksak ko sa dibdib. Huwag niyo silang bibigyan ng pagkakataon. Marami sila, iyak ng isa. Hindi bilang ang labanan, sagot ko. Puso ang laban. Lumapit si Mateo, hawak ang bulok. Kung mamamatay ako, gusto ko sa gitna ng pakikipaglaban. Yan ang kailangan natin, sigaw ko. Laban. Nagkalat ang dugo, nag-etso ang mga sigaw. Tumalo ng isa sa bubong at bumaba mula sa likod. Sa likod, sigaw ni Ernesto. Hindi ako papayag. Tumakbo ako, sinaksak siya bago pa makalapit kay Rosa. Ramon, sigaw ni Rosa. Salamat. Huwag kang magpasalamat, sagot ko. Tapusin natin to. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Lumitaw siya, ang itim na aswang. Ang mga mata niya'y nagliliyab na pula, ang katawan niya'y parang usok na may laman. Sa wakas, sabi niya, boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Bumalik ka para mamatay. Bumalik ako para tapusin ka, sagot ko. Para sa lahat ng pinatay mo. Para kay Andres. Nagpakamatay siya ng dahil sa kahangalan niya, sagot ng nilalang. Hindi. Siya'y nag-alay ng buhay para ipakita na may halaga pa ang laban. Tumawa siya. Subukan mo, tao. Hinakbang ko ang dalawang paa ko, hawak ang punyal na binasbasan ni Lola Sabel. Hindi na ako takot. Nagbanggaan kami, ang hangin ay parang sumabog. Ang mga tao sa paligid ay sumisigaw. Ramon! Kaya mo yan, sigaw ni Ernesto. Sinaksak ko siya pero sinalo ng kanyang kamay, nag-iwan ng paso sa balat ko. Wala kang laban sa akin. Mas malakas ang puso ko, sigaw ko. Tinadyakan ko siya, ngunit halos hindi siya gumalaw. Lumapit si Mateo at sinaksak siya mula sa likod. Ngayon, Ramon. Ngumisi ang aswang, tinamaan si Mateo at tumilapon sa pader. Isa ka ring hangal. Mateo, sigaw ko. Pero gumalaw siya, mahina pero nakataas ang kamao. Tapusin mo na siya, Ramon, bulong niya. Hinugot ko ang natitirang lakas. Ito ang huling gabi mo. Sinaksak ko ang kanyang dibdib, at habang naglalaban ang aming lakas, narinig ko ang tinig ni Andres sa isip ko, hindi ka nag-iisa. Para sa lahat ng namatay, sigaw ko. Umuga ang lupa. Ang itim na aswang ay nagliyab, sumigaw ng nakabibinging tinig, at unti-unting nagbago ang anyo. Ang pulang mata niya'y kumupas hanggang sa maging abo ang kanyang katawan. Tahimik ang lahat. Huwag kayong titigil, sigaw ko. May iba pa sila. Tapusin natin.
Sabay-sabay naming hinabol ang natitirang mga aswang. Ang ilan ay tumakbo, ang iba ay bumagsak sa mga sibat, punyal at dasal. Dugo at abo ang naghalo sa lupa. Sa huli, nakatayo kaming hingal na hingal, sugatan pero buhay. Tapos na ba? Tanong ni Rosa. Hindi pa tapos, sagot ko, nakatingin sa abo ng itim na aswang. Pero mayong gabi, nagtagumpay tayo. Tahimik ang baryo, pero ang mga mata ng lahat ay nasa akin. Kung babalik sila, babalik din tayo. Hindi tayo titigil hanggang sa wala ni isa. Nag-angat ng kamay si Ernesto. Para kay Andres. Para kay Andres, sabay naming sigaw. At sa ilalim ng buwan, ramdam ko ang apoy ng dugo, sigaw, at takot, ngunit higit sa lahat, ang paninindigan na hindi na kami muling magiging alipin ng kadiliman. Huminga ka pa, kahit sugatan, bulong ko sa sarili, habang nadarama ko ang hapdi sa dibdib. Dumidikit ang dugo sa damit ko, pero hindi ko pinansin. Hindi pa tapos. Wala ka ng lakas, sigaw ng itim na aswang, nakatayo sa harap ko na parang anino ng kamatayan. Talo ka na. Hindi mo ako kilala, sagot ko, halos pabulong pero puno ng puot. Hindi ako susuko. Humalakhak siya, malalim at nakakasulasok. Tignan mo ang sarili mo, basang-basa ng dugo, nanginginig, wala ng kasama. Bakit mo pa ipinaglalaban? Dahil hindi ko hahayaang lamunin ng dilim ang baryo ko, tugon ko, pilit tumitindig. Hindi ko hahayaang walang saysay ang sakripisyo ni Andres o ang mga dasal ni Lola Sabel. Lumapit siya, mabigat ang bawat yabag. Matatapos ang lahat ngayon. Hindi pa, sagot ko. Hindi pa. Umamba siya ng malakas na hampas, at halos mabali ang katawan ko ng sumalo. Bumagsak ako sa lupa, nanginginig ang mga kamay. Tingnan mo, sigaw niya. Isa ka na lang laruan ng kamatayan. Laruan, napaubo ako ng dugo. Mas mabuti nang maging laruan kaysa maging halimaw na gaya mo. Huminto siya, saglit na natahimik. Malakas ang loob mo para sa isang taong wala ng bukas. Hindi ako nag-iisa, sagot ko, pilit bumabangon. Naririnig ko pa rin sila. Sino? Mariing tanong niya. Ang aking pamilya. Pinikit ko ang mata ko at dumaloy ang alaala. Ang boses ng aking ina, ang mga sulat niya na nakatago pa sa dibdib ko. Sinabi niya na ang liwanag ay nasa loob ko. Na kapag dumating ang dilim, ako mismo ang magiging apoy. Umiling siya, galit ang sumiklab sa kanyang mata. Walang kwenta ang mga salita. Hindi, sigaw ko, mahigpit na kumakapit sa patalim ko. Doon ako humuhugot ng lakas. Sumugod siya, mabilis, halos di ko makita. Tinamaan ako sa balikat, napasigaw ako sa hapdi. Wala na, anya, halos manalo na sa ngisi. Magpaalam ka na. Hindi, itinodo ko ang huling lakas ko, iniangat ang patalim at ibinaon sa kanyang tagiliran. Para ito sa lahat ng inagawan mo ng buhay. Umungal siya, malakas, halos mabasag ang paligid. Impossible. Wala nang imposible, bulong ko, hawak pa rin ang patalim kahit nanginginig ang kamay ko. Tapos ka na. Sinubukan niyang sumugod muli, pero muli kong sinaksak, mas malalim, hanggang sa bumigay ang tuhod niya. Hindi ka makakabalik, sabi ko, hinihingal, halos mawalan ng malay. Hindi na. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig, at unti-unting napuno ng abo ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang naglaho. Tahimik. Maliban sa mabilis kong paghinga, wala nang ingay. Napaupo ako, nanginginig pa rin. Tapos na ba talaga, bulong ko. Sa hangin, tila narinig ko ang tinig ng aking ina, anak, hindi ka kailanman nag-iisa. Napaiyak ako, hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nawala. Nanay, tapos na. Narinig ko rin ang boses ni Andres sa alaala, labanan mo hanggang dulo. Ginawa ko, sagot ko sa kawalan. Nagawa ko. Humawak ako sa sugat ko, ramdam ang unti-unting pagbigat ng katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, may apoy pa ring naiwan. Hindi ako natalo, mahina kong sabi. At hindi na mauulit ang dilim na ito.
Tuminala ako sa kalangitan. Wala nang ulap, wala nang ingay ng halimaw. Ang buwan ay maliwanag, tila nagbabantay. Natapos na, bulong ko muli, bago ko isinara ang mga mata ko. Ligtas na ba tayo? Tanong ng isang bata, habang nakahawak sa laylayan ng damit ko. Sagot ko, mahina ngunit tiyak. Wala nang babalik na halimaw ngayong gabi. Narinig ko ang mga hikbi ng mga babae, ang mahinang usapan ng mga lalaki na sugatan ngunit buhay. Ang baryo ay halos gumuho, ngunit nanatili pa rin ang tibok ng puso ng bawat isa. Hindi ko akalain mabubuhay pa tayo, bulong ni Mang Isko, nakaupo sa tabi ng apoy. Hindi dahil sa akin lang, sagot ko, nakatitig sa mga abo ng mga nasunog na kubo. Dahil lumaban tayong lahat. Lumapit si Aling Rosa, nanginginig ang boses. Pero si Andres wala na siya. Napakagat ako sa labi, halos hindi makapagsalita. Bulong ko. Wala na. Kung hindi siya tumindig kasama mo, patay na rin siguro kaming lahat, dugtong niya. Alam ko, sagot ko, pinipigilang bumigay ang boses ko. Dugo niya ang binuhos para mabuhay kayo. Tahimik ang lahat. Narinig ko lang ang paglagitik ng apoy at ang mabibigat na paghinga ng mga sugatan. Paano tayo magsisimula ulit? Tanong ng isang matanda. Wala na ang kalahati ng baryo. Wala na ang mga tahanan. Hindi ko alam, sagot ko ng diretsyo. Pero alam kong kailangan natin. Narinig ko ang tinig ng isa pa, puno ng takot. At kung bumalik sila? Hindi na sila babalik, sagot ko, Mariin. Pinutol ko na ang ugat ng kanilang kasamaan. Lumapit ang isang batang babae, bitbit ang punit na laruan. Kuya, babalik ka pa ba kung aalis ka? Napayuko ako. Bakit mo tinatanong? Kasi takot pa rin ako, tugon niya. Baka isang gabi, bumalik sila. Makinig ka, sabi ko, nakaluhod sa harap niya. Hindi ko kayo iiwanan hanggat hindi ako sigurado na ligtas kayo. Huminga siya ng malalim at yumakap sa akin. Ramdam ko ang bigat ng kanyang takot, ngunit ramdam ko rin ang init ng pag-asa. Hindi ka na biktima ngayon, bulong ni Lola Sabel mula sa gilid, hawak ang kanyang rosaryo. Ikaw na ang tagapagligtas. Napatitig ako sa kanya. Tagapagligtas? Sagot niya, tiyak ang bawat salita. Ang dugo ng pamilya mo, ang sakripisyo ni Andres, ang mga luha ng bawat isa rito, lahat iyon ay nakatali sa'yo. Hindi ka na basta anak ng iyong ina. Ikaw ang bantay ng baryong ito. Napatingala ako, ramdam ang kirot ng sugat sa katawan at sa puso. Kung ganon hindi ko nahahayaang maulit ito. Paano mo sisimulan? Tanong niya. Sa pagbabalik ng tiwala, sagot ko. Sa pagtuturo sa bawat isa na lumaban, magdasal, at hindi sumuko. Lumapit si Mang Isko, hawak ang sugatang balikat niya. Kung may gagabay, mas madali kaming babangon. Ikaw na ba yon? Napabuntong hininga ako. Kung kinakailangan. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil alam ko ang kahinaan natin. At doon natin hugutin ang lakas. Napatango siya, at unti-unting umingay muli ang paligid, mahihinang pag-uusap, mga panata, mga planong magsimula muli. Ngunit sa loob ko, may bulong na hindi mawala. Ang alaala ng pagtataksil, ang mukha ng itim na aswang bago siya naglaho, ang kirot ng mga nawala. Hindi mo sila makakalimutan, bulong ko sa sarili. At hindi ko dapat kalimutan. Anong sinabi mo? Tanong ni Aling Rosa. Wala, sagot ko, pilit na ngumiti. Sinasabi ko lang sa sarili ko na simula ngayon, wala nang mawawala sa atin ng walang laban. Naglapit ang mga tao, tila naghahanap ng kasiguraduhan. Kaya nagsalita ako, malakas, malinaw, mga kasama tapos na ang digmaan, pero magsisimula ang mas mahirap, ang pagbabangon. Hindi ko kayang palitan ang mga nawala. Hindi ko kayang gamutin agad ang sugat ninyo. Pero kaya kong tumayo kasama ninyo hanggang muli tayong maging buo. Tahimik silang lahat, nakikinig. At doon ko naramdaman ang bigat ng pananagutan. Hindi ko na ibabalik ang lumang ako, dugtong ko.
Sugatan man ako, magpapatuloy ako. Hindi bilang biktima kundi bilang tagapagligtas. Naramdaman ko ang mga luha sa mata ko, ngunit hindi ko itinago. Ang bawat patak ay paalala ng lahat ng nagdaan. Lumapit muli ang bata, mahigpit ang yakap. Salamat, kuya. Salamat din, sagot ko, hinaplos ang kanyang ulo. Dahil tinuruan niyo akong hindi sumuko. Sa likod ng lahat ng sigaw, dugo, at takot, natagpuan ko ang katotohanan. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang laban para mabuhay ay magpapatuloy. Tuminala ako sa kalangitan. Ma, tapos na. Tinupad ko ang pangako. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang init ng kanyang tinig sa hangin. Anak, hindi ka nag-iisa.